Lasan mo ang mata mo. Tiyak na nasa paligid lang yun. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi nila napapatay. Kasi nga, alam ko ang kuta nila. Pambihira ka, Amparo. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang gumawa ng kung ano-anong kwento, di ba? Ano ba kinagagalit mo sa kanila? Dahil sa amoy nila, magbibintang ka ng kung ano-ano? Hindi pa ako sigurado sa ngayon, Kapitan Berong. Pero malakas ang pakiramdam ko na sila ang may kagagawan niyan. Kasi sila lang ang umalis kanina at nagpunta rin sa lugar na ito. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Luz. Sa ngayon ay 40 anyos na ako at tahimik na namumuhay kasama ang anak ko sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. Hindi ko na lang sasabihin ang pinakabaryo namin para sa pagkakakilanlan ng mga taong nasasangkot sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Palagi itong ibinabahagi sa akin ng Lola Elma ko noong siya ay nabubuhay pa. Siya at ang aking ama ang tunay na nakaranas ng nakakatakot na karanasang ito. Maraming taon na ang nakakaraan. Naging masungit ang panahon ng gabing yun. Malakas ang ulan at hangin kaya nang sumapit ang umaga ay nagkagulo ang mga tao sa dalampasigan. Paano nga isang babae na nasa edad 30 anyos ang palutang-lutang malapit sa dalampasigan? Nakita ito ng mga taong papalaot pa lang sana. Kaya naman kaagad nilang sinagip ang babae at nalaman na ito ay patay na. Dinala sa dalampasigan at dumating naman si Kapitan Berong at ang iba pang mga opisyal ng barangay. May nakakilala ba sa'yo dyan sa babaeng to? Naku, Kapitan Berong. Hindi taga rito ang babaeng yan. Kilala ko lahat ng mga taga rito eh. Baka bumisita lang dito ang babaeng yan tapos naligo at nalunod. Kawawa naman. Oo nga, Kapitan. Baka naman kasamahan niya ng mga nakasalubong ko na lasing kagabi. Tapos sa pagdripa na maligo sa dagat. Tapos ay nalunod itong babae. Kaya sa takot ay iniwanan na lamang. Yan ka na naman, Amparo. Umiral na naman ang lakas ng imahinasyon mo. Ang dali mong gumawa ng kwento kaya marami ka nakakaaway. Aba, Kapitan, yung sa akin ihula ko lang. Pero madalas ay nagkatotoo ang sinabi ko. Pero nasa na kaya mga kasama niya? Bakit kaya pinabayaan siya mag-isa na maligo? Eh yan ang hindi ko alam, Kapitan. Bahala ng mga pulis dyan. Pero pansin ko lang, Kapitan Berong. Tingnan nyo. Ang dami niyang sugat sa mukha at braso. Parang tinusok ng karayom. Oo nga eh. Baka naman kinagat ng dikya sa tagal na niyang palutang-lutang sa dagat. Makalipas ang ilang tang oras ay dumating na ang mga pulis. Inimbestigahan ang bangkay ng babae at nakita nga ang maliliit na sugat sa buong katawan ng babae. Ayon sa mga pulis ay iimbestigahan pang mabuti ang totoong sanhi ng kamatayan ng babae. Binalingan naman ni Kapitan Berong ang mga taong naroon. Mga kasama, baka meron kayong nalalaman sa pangyayaring ito. Makipagtulungan kayo sa amin para naman mabigyan natin ng hustisya ang kamatayan ng babaeng to. Tsaka para maipaalam na rin natin sa mga mahal niya sa buhay. Tsaka na hinahanap na rin siya ng mga yon. Hayaan nyo, Kapitan Berong. Kapag may nasagap na magandang balitang tenga ko, kayo ang unang makakaalam. Oo, Amparo. Basta siguruhin mo lang na totoo ang mga kwentong gagawin mo, ha? Hindi yung puro chismis lang. Walang magiging chismis kung walang nakikita, Kapitan. Kaya lahat ng sinasabi ko, totoo. Sabihin na lang, chismosa ako at marami akong nakakaaway. Pero yun naman kasi talaga ang totoo. Hindi na kumibo si Kapitan. Paano kinausap na siya ng mga pulis. Tinawag ni Kapitan Berong ang mga mangingisda na unang nakakita at nakasagip sa bangkay ng babae. Kaya naman matapos nun ay kinuha na ng ambulansya ng punerarya ang bangkay ng babae. Nang sumunod na araw ay lalong naging masungit ang panahon. Narinig ng lahat ang balitang may paparating na malakas na bagyo. Konsehal,
Kailangan nating umikot sa ating baryo para mapaligas na ang mga taong malapit sa dalampasigan. Malakas na bagyo daw ang paparating at dadaan dito sa ating baryo. Sumang-ayon naman kay Kapitan Berong ang mga kasama sa barangay. Matapos na kumuha ng kapote at payong ay umikot na sina Kapitan Berong sa baryo nila. Pinuntahan ni Kapitan ang bawat pamilyang nasasakupan, lalo na mga maliliit na mga bahay. Pero nag-focus si Kapitan sa mga bahay na nasa dalampasigan. Mga kasama, kailangan nyo ng pansamantalang iwanan ang inyong mga bahay at lumipat sa ating evacuation area doon sa eskwelahan. Matibay ang mga bubungan ng mga yon. Malakas ang bagyong paparating kaya manigurod na tayo. Nako, Kapitan Berong, hindi naman dumaan sa atin yung bagyo noong nakaraan. Napagod lang kami sa paghahakot ng mga gamit doon tapos hindi naman pala dadaan dito ang bagyo. Baka ganyan din ang mangyayari ngayon. Alam mo naman ang balita, minsan mali, mali din. Basta may maibalita lang sila. Natatakot tuloy ang mga tao. Ama Amparo, hindi lahat ng pagkakataon ay pare-pareho. Salamat lang tayo noon kasi umiwas sa atin ang bagyo. Pero hindi ibig sabihin ganun din ang mangyayari ngayon. Tsaka na lang kami lilikas, Kapitan, kapag talagang malakas na ang hangin at ulan. Malapit lang naman dito ang eskwelahan. Ay, ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo ha. Sinasabi ko na sa inyo, malakas daw ang paparating na bagyo. Delikado lalo na sa mga nasa tabing dagat ang bahay. Oo, Kapitan. Salamat sa paalala mo. Pero sa tingin ko talaga ay hindi dadaan dito sa atin ang malakas na bagyong yan. Sumang-ayon sa sinabi ni Amparo ang iba pang naroon. Kaya walang nagawa si Kapitan kung hindi ang umalis na lang at pinuntahan ng iba pang nasasakupan. Nakinig ang iba at noon din ay nagsilikas at pumunta sa eskwelahan habang hindi pa gaanong malakas ang ulan. Nang bumili naman sa tindahan si Amparo at nakita ang mga taong lumilikas, ay tinawanan lang ang mga iyon. Mapapagod lang kayo sa paghahakot ng mga gamit ninyo. Kagaya noong nakaraan na sinabi sa balita na masasapol tayo ng bagyo. Pero hindi naman nangyari. Ganyan din ngayon. Maniwala kayo sa akin. Hindi tayo dadaanan ng bagyo na yan. Hay nako, Amparo. Mabuti na rin na sigurado. Mahirap na kung kailan sobrang lakas ng ulan at hangin ay saka pa maghahakot ng gamit. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na lang. Huwag ka na maghikayat ng ibang tao. Ang sa akin lang naman ay para wag na kayong mapagod pa. Pero kung ayaw ninyong maniwala sa akin, bahala kayo. Karamihan sa mga taong lumilikas ay hindi na pinansin ang sinabi ni Amparo. Karamihan sa mga iyon ay nakaaway na ni Amparo dahil sa pagiging tsismosa niya. Nagpunta sa evacuation center ang mga tao. Ginamit ng mga ito ang mga bakanting kwarto ng eskwelahan. Makalipas ang mahabang sandali, marami ng tao sa eskwelahan. Mahina ang naging pagulan sa maghapon pero pagdating ng alas 5, lumakas na ang ulan. Kasabay nun, ang unti-unting paglakas ng hangin. Dumating na nga ang bagyo. May mga maliliit na bahay na nasira na ng malakas na hangin. Ang iba ay nilipad na ang mga bubungan, kabilang ang bahay ni Amparo. Naku po! Walang iyang bagyong ito! Malakas pala! Sinira na ang bubungan ko! Ay, naku! Naku po! Lumigas na tayo! Mawawasak na ng tuluyan ang bahay natin! Amparo, ano pang hinihintay nyo dyan? Lumikas na kayo! Malakas na ang bagyo. Mamaya, baka tumaas na rin ang tubig sa dalampasigan. Delikado na dito. Nga, Kapitan, eto na nga eh. Binabalot na namin ang mga pwedeng dalhin. Ako naman, ako. Nabasa na ang mga kagamitan ko. Hindi na mapapakinabangan ang mga ito. Yung mga pwede pang isalba, balutin nyo na at dalhin nyo na. Masyado nang malakas ang ulan at hangin. Delikado na dito. Oo nga, Kapitan. Buwesit na bagyo yan. Ay, naku. Nadaan pala dito. Akala ko ay iiwas kagaya nung nakaraan. Hindi pala.
Napapatawa na lang na umalis si Kapitan Berong at pinuntahan ang iba pang naroong bahay sa dalampasigan. Pinalikas na ang mga iyon. Nagmamadali naman at natataranta ang mga tao. Lalo pa nga at nasira na ng malakas na hangin ang kanilang mga bahay. Nagpuntahan sa evacuation center ang mga tao. Puro kantsaw at pangungutya ang hinabot ni Amparo sa mga kababaryong naroon na sa evacuation area. Tumigil nga kayo dyan! Kapag ganito ang nabasa ang mga gamit ko, nako! Trip ko talaga ang makipag-away! Tumigil ka nga, Amparo. Ang sungit na nga ng panahon, dagdag ka pa. Kung tutusin, wala ka naman dapat sisihin, kundi ang sarili mo. Hindi naman ako magagalit. Kung hindi nangangantyaw ang mga ito eh. Tigilan nyo na nga yung mga kasama. Baka kung saan pa mauwi yan. Inis na lumabas ng kwartong iyon si Amparo at ang kasama nitong anak. Pumasok sina Amparo sa isa pang kwarto na mayroon na ding mga evacuees pero hindi ganoong karami. Napangiti si Amparo nang makitang naroon ang mga kapwa niya, chismosa. Kaagad na lumapit sa isang babaeng naroon. Ay naku, Maeng. Mabuti naman at nandito ka pala. Meron na akong makakausap na matino. Nakakabwisit dun sa kwartong una naming napasukan. Ano naman na nakakabwisit doon? Alam ko na. Lahat ng mga naroon nakalugar natin ay nakaaway mo na. Kaya hindi ka na komportable ron, no? Tumpak! Nandun ang mga bisit na yon. Ngumiti lang si Aling Maeng sa sinabi ni Amparo. Paano nakita nito si Kapitan Berong na may kasama pang evacuees. Ang mag-inang sina Elma at Toto. 7 taong gulang na si Toto. Pinapasok ni Kapitan sa kwartong yon sina Elma at Toto. Kagad na napansin ng lahat ng naroon na basang-basa ng ulan ng mag-ina at wala man lang kahit anong gamit na dala-dala. Taga saan nga kayo, miss? Elma po ang pangalan ko. At ito naman po ang aking anak na si Toto. Taga kabilang baryo ho kami. Inabutan lang kami ng malakas na bagyo habang papauwi kaya naisip namin na dito na lang muna makisilong. Mga kasama, baka naman pwede natin tulungan ang mag-ina na ito. Pairamin nyo naman sila ng mga damit para makapagpalit na sila. Ay naku, kung akong tatanungin mo, Kapitan, wala akong may tutulong. Dahil lahat ng mga damit ko ay nabasa na rin. Baka itong sina Maeng meron. Kahit sino sa inyo na pwedeng magpairam sa kanila ng damit, pairamin nyo naman sila. Kawawa naman, oh. Oo nga, Maeng. Akin na nga yung duster mo na yan. Ako nang magbibigay sa kanila. Tsaka yung bata, pahiramin mo na rin ang damit. Hinablot ni Amparo ang damit na hawak ni Maeng at lumapit kay Elma. Ibinigay ni Amparo ang duster at panloob. Si Toto naman ay pinahiram din ng tuyong damit ng mga bata na naroon. Pinahiram din sila ng kumot para ipambalot sa nilalamig nilang katawan. Napatitig ng matagal si Amparo kay Elma nang makaamoy ito ng kakaibang amoy. Nang maibigay ang damit at kumot at agad na bumalik si Amparo kina Maeng. Pero ang mga mata ni Amparo ay nanatiling nakatingin kina Elma at Toto. Kaya nang mapansin ni Maeng, si Amparo ay pasimple itong bumulong. Bakit ba panay ang tingin mo dun sa mag-ina? Kilala mo ba sila? Hindi ko sila kilala. Pero meron kasing hindi maganda Anong hindi maganda? Ang ganda-ganda nga ng babae. Yung anak niya, gwapo rin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung amoy nila. Para kasing kakaiba. Ganon talaga ang amoy kapag nabasa ka ng ulan. Tapos hindi ka naman nagsabon. Parang amoy kalawang ang tubig ulan. Hindi sila amoy kalawang. Parang amoy panis na langis ng nyog. Ewan, parang kakaiba talaga ang mga amoy ng mag-ina na yan. Para bang nagbahid ng langis sa buong katawan. Sos! Ang langis kasi maganda yung pangontra sa ulan. Hindi ka basta lalamigin kapag may langis ang iyong balat. Yun sigurong ginawa nila kasi malayo pa ang uuwian nila pero inabutan na ng malakas na bagyo kaya dito na nakisilong. Ewan ko,
Pero duda talaga ako sa mga yan eh. Tingnan mo yung babae, ang likot ng paningin. Parang laging may pinagtataguan. Ay nako, Amparo. Nasa evacuation center tayo, ha? Baka naman kahit dito gumawa ka pa ng chismis. Ay, Basta, duda ako talaga sa kanya. Babantayan ko ang lahat ng kilos ng mag-ina na yan. Pakiramdam ko may kakaiba talaga eh. Hindi ko lang matiyak kung tama ang hinala ko sa kanila. Teka, may naisip ako. Ikaw na ang magsabi kung mali nga ako, ha? Hindi na kumibo si Maeng pero pinagmasdan na rin ito sina Elma at Toto. At nakita nga nito na tama nga ang sinabi ni Maeng. Malikot ang mga mata ni na Elma at Toto. Halos lahat ng mga taong dumaraan sa gawi nila ay tinitingnan nila. Hindi nagtagal ay dumami pa ang mga taong lumilikas at pumapasok sa kwartong iyon. matulog ka na muna, anak. Alam kong napagod ka. Huwag kang mag-alala, ha? Hindi kita iiwanan. Elma, may pagkain dito oh. Baka nagugutom ang anak mo. Maraming salamat. Kanina pa nga kami nagugutom eh. Halika. Eto oh. Ibigay mo sa anak mo. Lumapit nga si Elma kina Maeng at Amparo para kunin ang tinapay na iniaalok naman ni Amparo. Si Maeng ay palihim lang na nagmamasid pero ang talagang gusto ni Amparo ay amuyin ni Maeng si Elma. At nang makuha nga ni Elma ang tinapay at kape, bumalik na siya kay Toto at ibinigay ang pagkain. Agad naman niyong kinain ni Toto pero sina Maeng at Amparo ay lihim na nagbubulungan habang nakatingin sa mag-ina. Tama ka nga, Amparo. Kakaiba ang amoy ni Elma. Parang langis na gamit ng tama. Naalala ko na. Ang palaging kwento sa akin ng lola ko, ang mga aswang ay gumagamit ng ganyang klaseng amoy ng langis. Ano? Sigurado ka ba dyan, Maeng? Naku, hinaan mo pa yung boses mo. Masyado kang dalahira. Baka malaman niya na siya ang pinag-uusapan natin. Naku, mahirap na. Makalapain tayo ng babaeng yan. Oo nga. Diba albularya ang lola mo noong nabubuhay pa siya? Ibig sabihin, tama ang naiisip ko na may kakaiba sa kanilang mag-ina. Kailangan nating mag-ingat. Mukhang may mga aswang na nakasilong dito. Mas mabuti pa ay ipaalam ko na agad kay Kapitan Berong ang bagay na ito. Mahirap na eh. Baka maisahan pa tayo ng mga yan. Nang tumayo si Amparo para lumabas ng kwarto, ay nakita ito ni Elma. Naramdaman ni Elma na kakaiba talaga ang mga tingin sa kanila ni na Maeng at Amparo. Kaya naman kaagad niyang sinundan si Amparo sa labas ng kwarto. Gusto niya sanang kausapin, pero nang makita siya ni Amparo ay parang natakot ito sa kanya at gustong umiwas, pero hinabol ito ni Elma. Amparo, sandali lang. Bakit, Elma? May kailangan ka ba sa akin? Nakikita ko sa mga kilos mo at ng kaibigan mo na ako at ang aking ina ang pinag-uusapan ninyo. Nararamdaman ko yun. Pinag-iisipan nyo kami ng masama pero... Naku, Elma. Iniisip mo lang yan. Hindi ka namin pinag-uusapan. Wala kaming iniisip na masama sa'yo. Diba? Di ba binigyan ka pa nga namin ng pagkain para ibigay mo sa anak mo, di ba? Salamat, Amparo. Saka, meron sana akong gustong aminin sa'yo eh. Kaya lang, huwag kang matatakot ha. Naku, Elma. Tsaka na lang tayo magkwentuhan, ha? Kapag wala ng bagyo. Sa ngayon kasi ay hindi ko maintindihan kung ano man ang sasabihin mo dahil abala ako sa pag-iisip kung ano na kaya ang nangyayari sa aking mga gamit sa bahay. Pero, kailangan mo rin kasing malaman ng totoo para hindi ka na nag-iisip ng masama. Sige. Ano ba yung aaminin mo? Tungkol sa mga aswang. Naku po, Elma. Papalalim na ang gabi. Bumabagyo pa. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol dyan, ha? Sige. May hahanapin lang ako. Amparo! Hoy! Saglit lang!
Nagmamadali at takot na lumayo si Amparo kay Elma. Kunwari ay mayroon lang itong kinausap na tao. Nang mapansin ni Amparo na nakatingin pa rin sa kanya si Elma, ay kaagad na itong umalis. Bumalik sa kanilang kwarto. Lumapit kay Maeng. Kaya naman pumasok na rin sa kwarto si Elma at muling tumingin kay Amparo. Oh, anong nangyari? Kanina lang ay maayos ka naman ah. Bakit ngayon ay parang nanginginig ka sa takot? Ay, malamig ang panahon. Kaya ako nanginginig, Maeng. At saka pwede pa, huwag mo muna akong kakausapin. Ay naku, ang labo mo talaga, Amparo. Kanina lang ay ang sigla mong lumabas. Tapos ngayong bumalik ka rito, ganyan ka na. Huwag ka nang makulit dyan. Mapapahamag tayo sa ginagawa mo. Alam niya na siya ang pinag-uusapan natin. Matalas ang pandinig at pakiramdam ng mga aswang. Kaya manahimik ka muna, pwede ba? Baka magalit pa sa atin ang mga yan. Magwala dito at labain tayo. Ako, oo nga. Katingin na naman siya sa atin. Nakakatakot naman pala ang babaeng yan. Iniwasan na ni na Maeng at Amparo ang mag-usap habang naroon sila at nakatingin sa kanila si Elma. Natatakot kasi ang dalawang magalit sa kanila si Elma. Hindi naman nagtagal ay may mga dumating pa sa evacuation center habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kabilang sa mga dumating ay ang mag-asawang Kaloy at Luisa. Agad na hinanap ni Kaloy kung sino ang namamahala sa evacuation center hanggang sa makita si Kapitan Berong. Pwede po bang makisilong muna dito hanggang sa makalipas lang po ang malakas na bagyo? Sige po, tuloy po kayo. Ako naman po si Kaloy at ito naman ang aking asawa na si Luisa. Tagasan po ba kayo? Mukhang hindi kayo taga rito ah. Hindi nga po, Kapitan. Taga-kabilang bayan pa po kami. Na-stranded ang jeep na dala ko dahil sa baha na po sa daanan kaya iniwan ko na doon at nagdesisyon kami na makisilong na lang dito. Oo nga. Marami ng daanan ang lumubog sa sobrang lakas ng ulan. Malakas pa din ang hangin kaya marami talaga na stranded. Malakas talaga ang bagyo na ito. Oo nga po eh. Saan po ba kami pwedeng magpalipas ng magdamag? Marami namang kwarto dito. Kayo na ang bahala kung saan nyo gusto. Lahat ng kwarto nakabukas naman. Sige po, Kapitan. Kami na ang bahala. Salamat. Sige. Kung meron ako may tutulong sa inyo, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin, ha? Kasi kasuhin ko lang iba pa na dumarating at nakikisilong dito. Nang makaalis si Kapitan ay naglakad sa pasilyo ng eskwelahan sina Luisa at Kaloy habang sumisilip sa mga kwarto para malaman kung saang kwarto sila pwedeng makituloy. Napadaan ang mga ito sa kwartong kinaroroonan ni na Elma. Matagal na sumilip, kaya naman ang mga taong naroon ay napatingin din sa mag-asawa. Nako, puno na pala dito. Sa kabila na lang tayo, Luisa. Oo, marami na kami dito. Pero dahil bumabagyo naman, ayos lang naman at dito na rin kayo. Mas marami. Mas maganda, di ba, Maeng? Oo, mas maganda yung maraming magkakasama para masaya. Pumasok na kayo. Nako, sa kabilang kwarto na lang ho. Baka po mas kakunti lang ang tao ron. Salamat na lang. Oo, napadaan ako ron kanina. Konti pa nga yung tao ron eh. Pwede kayong dun pumasok. Oo nga, salamat. Napanghiti si Kaloy kay Elma. Tapos ay umalis na ito. Kasunod naman si Luis ang tiningnan din sina Amparo at Maeng bago tuluyang umalis. Pumasok na sumunod sa kwarto sina Kaloy at Luisa. Habang lumalalim ang gabi, ay lalong lumalakas ang hangin at ulan gawa ng bagyo. Hanggang sa mawala ng kuryente sa buong eskwelahan. Naku po! Nawala na ng ilaw! Baka natumba na ang mga poste ng kuryente sa daan. Yung mga flashlight ha, ilabas nyo na agad para magkaroon tayo ng liwanag dito. Oo nga! Nasaan na bang bag ko? Nasaan na ba ang flashlight na yun? Amparo, ayun lang sa tabi yung flashlight. Hindi mo ba natatandaan na hawak mo lang yan kanina? Ay naku! Oo nga pala!
Heto na nga pala ang flashlight. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nagiging ulyanin na yata ako. Amparo, pwede bang mahiram ko muna tong flashlight mo? Pwede naman. Teka, saan ka pa pupunta? Itong anak ko, sasamahan ko sa banyo. Gusto niya magbawas eh. Pwede ko bang hiramin yan saglit? Oo naman. Eto samahan mo na ang anak mo sa banyo. Baka dito pa magkalat yan. Si Amparo ang tumayo at lumapit kay Elma para ibigay ang flashlight. Nang makuha naman ni Elma ang flashlight ay lumabas na sila ni Toto sa kwarto. Noon naman nakahinga ng maluwag si Amparo. Napabuntong hininga habang nakatingin kay Maeng. Mas lalo na akong kinakabahan ngayong wala ng ilaw. Ano na kayang susunod na mangyayari? Huwag naman po sana. Saan daw sila pupunta? Sa banyo daw. Sasamahan niyang anak niya. Basta dito lang tayo, Amparo. Huwag na tayo magpagala-gala pa, ha? Naku, mahirap na. Oo nga. Habang nandito sila sa kwarto, talagang naamoy ko ang langis sa kanilang katawan. Ganon nga raw ang amoy ng langis ng mga aswang na pinapahid nila sa kanilang mga katawan bago sila mambiktima. Sa kwentuhan ng dalawa ay naalarma na rin ang iba pa nilang kasama sa kwarto. Pinag-usapan ng lahat sina Elma at Toto. Pero makalipas ang ilang sandali pa ay natahimik ang lahat nang muling pumasok sa kwarto ang mag-ina. Binago ng mga ito ang paksa ng kanilang usapan. Pero dahil lahat sila ay nakatingin sa pagpasok ng mag-ina, alam na ni Elma na sila ang pinag-uusapan ng lahat. Lumapit si Elma kay Amparo at isinauli ang flashlight. Salamat, Amparo, Tapos na bang magbanyo ang anak mo? Oo, tapos na. Okay na siya niya ngayon. Pagkabalik niyon, ay bumalik na rin siya sa kanyang pwesto. Noon naman dumating si Kapitan Berong kasama ang isang batang babaeng nasa edad na 10 taong gulang. Oh, Ineng. Tignan mo kung nandito ang nanay mo. Bakit po, Kapitan? Ano bang nangyari sa batang yan? Abay, nawawala daw ang nanay niya kanina pa. Nagpaalam lang daw saglit na lalabas. Hindi na bumalik. Naku, yan na nga bang sinasabi ko eh. Hirap pa naman kapag walang ilaw. Baka naman nakipagkwentuhan lang sa mga kakilala niya dyan, kaya hindi ka agad nakabalik. Huwag ka nang umiyak. Babalik din ang inay mo, ha? Inutusan ko na nga mga kasama nating kalalakihan para ikutin ang buong eskwelahan para hanapin ang nanay nitong bata. O siya, punta naman tayo sa ibang kwarto kung wala dito ang inay mo. Oo nga, Kapitan. Nandiyan lang siguro sa paligid ang nanay ng bata na yan. Pakiramdam ko talaga, merong hindi magandang mangyayari. Ganito ako kapag kinakabahan eh. Madalas at tama ang hinala ko. Hindi nagtagal ay nagulat si Kapitan ng isa sa mga kalalakihang inutusan niya ang dumating at lumapit para sabihin na may natagpo ang patay na babae malapit sa banyo ng eskwelahan. Dinig na dinig yun ni na Amparo at Maeng kaya natakot sila at nagkatinginan. Nagulat sina Elma habang nakatingin kina Kapitan Berong at sa lalaki. Napatingin ang mag-ina. Halika, Ineng. Sumama ka sa amin. Tignan natin kung yun ba ang iyong inay. Maeng, sumama tayo kina Kapitan. Ito na nga ang kinakatakot ko eh. Naku, oo nga. Parang nagkatotoo ang hinala mo. Tayo na. Nagpuntahan sina Kapitan Berong sa lugar kung saan natagpuan ng babaeng patay na. Nakilala agad yun ng batang babae. Kaya niyakap at iniyakan ang bangkay ng ina. Samot-sari ang naging bulungan at usapan ng mga taong nakikiisyoso dito. Lalo pa nga parang natuyot ang katawan ng babae. Tirik ang mga mata at parang namatay sa sobrang takot. Ano kayang nangyari sa babaeng to? Ano kinamatay niya? Bakit ganyan ang itsura niya?
Biktima siya ng aswang, Kapitan. Sigurado ako. Tama si Amparo, Kapitan. Aswang lang ang pwedeng gumawa niyan. Paano niyo naman natiyak na aswang nga ang may kagagawa nito, Aber? Tinik nga ang mga mata niya. Puro sugat ang mukha na parang tinusok ng maraming karayom. Namutla siya na parang nasain ang dugo. Sa palagay niyo, Kapitan Berong, hindi ba? Aswang lang ang may kakayahang gawin yan. Oo nga, no. Ilapit mo pa nga sa mukha niyang flashlight nang makita ko mabuti. Oh, hayan, Kapitan. Tingnan mong mabuti. Tama ako, hindi ba? Yung lieg at braso niya, ang dami ring sugat na parang tinusok ng karayom. Kagaya din ng babaeng natagpuan sa dalampasigan bago bumagyo. Ganito rin yung itsura ng bangkay niya, di ba? Tama nga kayo, Kapitan. Ang babaeng yun ay biktima din ng aswang. Kung ganun, delikado tayo. Alam ng aswang na maraming tao dito kaya dito sumalakay. Sa palagay ko, Kapitan, nandito sa evacuation area ang aswang. Kasama natin. Malakas ang kutob ko na sila ang pumatay sa babaeng yan. Ibig mo bang sabihin, hindi lang iisang aswang? Meron ka bang pinagdududahan kung sino? Hindi pa ako sigurado sa ngayon, Kapitan Berong, pero malakas ang pakiramdam ko na sila ang may kagagawan niyan. Kasi sila lang ang umalis kanina at nagpunta rin sa lugar na ito. Hindi ba, Maeng? Oo nga, Kapitan. Yung mag-ina nga. Hindi na ituloy ni Maeng ang sasabihin kay Kapitan Berong dahil siniko na ito ni Amparo. Nakita ni Amparo na papalapit sa kanila si Elma. Napatakip sa bibig si Maeng at tumingin na lang sa bangkay na naroon. Nakipagsiksika naman si Elma sa mga taong naroon hanggang makalapit kina Kapitan Berong. Biktima ng aswang ang babaeng yan, Kapitan Berong. Nakakita na ako ng mga nabiktima ng aswang na kung tawagin ay mga aswang lakad o gabunan. Ginagamit nila ang kanilang mga buhok na napapahaba nila ng husto. Tapos, nagiging matigas at matulis yung mga yun na parang mga karayom. Pumapasok sa loob ng katawan ng tao para higupin ang lahat ng kanilang mga dugo. Yun nga ang sinabi ni Amparo kanina eh. At kilala daw niya kung sino ang aswang. Aba, Kapitan, wala naman akong sinabi na kilala ko yung aswang. Ang sabi ko lang ay mayroon akong pinagdududahan. Di ba, Maeng? Yun din ang sinabi ko. Ha? Wala akong sinasabing ganun, ha? Anong wala? Di ba pareho tayo ng sinasabi kanina? Tuturuan pa kayong dalawa kanina lang parang sigurado kayo na kilala niyo ang aswang. At sino naman ang pagdududahan ninyong dalawa? Nandito ba ngayon? Wala pa kaming sapat na ebidensya sa ngayon, Elma. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag. Ang masama ay hindi magtatagumpay. Tama ka naman dyan, Amparo. Pero kung kilala mo sana yung aswang, pwede mo namang sabihin dito eh. Yun nga lang, mahirap magkamali. Tama si Elma. Kung nakita mo ng personal, pwede mong sabihin yun. Pero kung nakahaka lang at puro kahinala, hindi pwede yan. Mahirap na mapagbintangan ng walang kasalanan. Oo nga, Kapitan. Pasensya na kayo. Tayo na, Maeng. Oo nga, Kapitan. Ito kasi si Amparo puro hinala lang. Nahihiyang umalis si Maeng at Amparo. Sinundan pa ni Elma ng tingin ng dalawa hanggang sa matanaw niya ang mag-asawang Kaloy at Luisa na nasa hindi kalayuan at nagmamasid sa kanila. Hindi nagtagal, naglakad na rin si Elma pabalik sa kwarto pero nadaanan niya sina Kaloy. Anong nangyari doon? May natagpo ang patay. Puro sugat yung buong katawan. Parang tinusok ng karayom Alam ko biktima yun ng aswang. Paano ka naman nakakasiguro na biktima nga yun ng aswang? Dahil nakakita na ako ng mga nabiktima ng aswang na gabunan. Ganoon na ganoon ang itsura. Parang marami kang alam tungkol sa mga aswang Di kaya isa ka sa kanila? Katunayan ang kakaibang amoy mo. Uy, hindi ako aswang Pero ang kakaibang amoy mo ang nagpapatunay na nagpapahid ka ng langis ng aswang. Hindi ako nagpahid ito sa katawan ko, kundi yung mga aswang na gustong bumiktima sa akin. Katunayan nga, magiging kagaya na sana ako ng babaeng yan kung hindi lang kami nakatakas ng anak ko Kung meron lamang taong maglalakas loob na tumulong sa amin ng anak ko, ituturo ko kung nasa ng lungga ng mga aswang na lugar na to.
Sa akala mo ba'y maniniwala kami sa mga sinasabi mo? Ang kagaya mo ay madaling makilala dahil sa amoy nila. Kaya pinaghihinalaan ka na lang ng mga taga rito. Mag-iingat ka kasi kapag mayroong nakuwang ebidensya laban sa'yo, ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi nakakibo si Elma. Nakita niya ang galit ni Kaloy. Kaya naman iniwanan na niya sina Kaloy at Luisa. Ang hindi alam ni Elma ay lihim pala silang tinitingnan ni na Amparo at Maeng. Hindi pala tuluyang bumalik sa kwarto ang dalawa. Nang wala na si Elma ay nilapitan ng dalawa sina Kaloy na parabang nakakita ng kakampi. Alam mo, pareho tayo ng hinala eh. Yung babae na yon ay isang aswang. Hindi niya may tatago ang kakaibang amoy niya. Amoy langis ng aswang. Oo, yun din ang hinala ko. Dapat makakuha ng matibay na ebidensya laban sa kanya para mapanagot siya sa mga kasalanan niya. Naku oo nga, nakakatakot siya. Kasama pa naman namin sa kwarto. Ang hirap matulog kapag alam mong hindi ligtas ang paligid. Madali lang yan. Kausapin niyo ang lahat ng mga nandito para paalisin na dito ang babaeng yon. Hindi naman maniniwala si Kapitan Berong habang wala siyang nakikita na matibay na ebidensya. Pagkatapos ng bagyo at magbalik na sa normal ang lahat, aalis na dito ang mag-ina na yan. Gagala ulit ang mga yan at mambibiktima kung saan-saan. Kaya sana ngayon pa lang ay mapigilan na siya. Kailangan nating bantayan ang bawat kilos ng mag-ina na yon. Hindi pala tayo dapat matakot sa kanya kasi marami naman tayo rito. Ang mga salot na kagaya niya ang dapat na matakot sa atin. Tama ka. Hindi naman yan sasalakay kapag maraming tao. Maghahanap siya ng bibiktimahin na nag-iisa lang. Kaya naisip ko, galitin natin siya ng husto hanggang sa ipakita niya ang tunay niyang anyo. Nang magbalik sa kwarto sina Maeng at Amparo ay naging kakaiba na ang dalawa. Parang hindi na sila takot kay Elma. Kagaya ng kanilang pinag-usapan ay palalabasin nila ang tunay na pagkatao ni Elma. Napakawalang hiya talaga ng salot na aswang na yan. Abay kung kailan bumabagyo. Ay tsaka nakikisabay. Hindi na naawa dun sa babaeng biniktima. Kawawa naman yung anak na naiwan. Naku, oo nga. Ang dapat sa mga salot na yan kapag nahuli ay itinatali sa poste at mahirapan hanggang sa mamatay. Mga kabarangay ko, baka naman pwede na pansamantala kayong lumabas sa mga kwarto at mag-usap-usap tayo dito sa pasilyo. Narinig niyo yun? Lumabas na tayo para malaman natin kung ano ang sasabihin ni Kapitan Berong. Tama, tayo na. Lumabas ng kwarto ang lahat ng mga tao. Lahat ay nasa pasilyo ng eskwelahan. Pero si Elma ay tumayo lang sa pintuan ng kwarto. Pero narinig niya ang pinag-uusapan ng lahat. Pinagmamasdan ni Elma ang lahat ng mga naroon na parabang kinikilala. Pero isa man sa mga naroon ay wala siyang kilala at ngayon lang niya ito nakita. Mahaba pa ang gabi, malakas pa din ang bagyo. Merong hindi magandang nangyari sa isa nating kasama na nakisilong dito. Nabiktima siya ng aswang. Kaya ang gusto ko sanang sabihin sa inyo ay maging maingat tayong lahat. Lalo na nga at walang kuryente dito sa ating lugar. Yung iba mga flashlight nyo, tsak na mahina na rin dahil ubos na ang battery. Para hindi na muling makapambiktima ang aswang, maging maingat tayong lahat. Huwag kayong hihiwalay sa mga kasama nyo. Kung meron kayong mga kailangang gawin, tsakin nyo na may kasama kayo. Para ano man ang mangyari, merong makakaalam ng nangyari sa inyo. Maliwanag po ba sa lahat? Maliwanag, Kapitan. Oh, Elma, narinig mo naman ang sinabi ni Kapitan. Huwag na huwag kang aalis na mag-isa. Delikado! Tama ka nga. Ikaw din mag-iingat ka. Alalahanin mo, walang pinipiling bibiktimihin ng aswang. Mas gusto nila yung mga tsismosa na kagaya mo. Kasi kapag nawala ka, wala na magkakalat ng balita tungkol sa kanila. Ay naku, yun lang. Kapag si Amparo ang nabiktima, walang makakapagkalat ng balita tungkol sa kanya. Ikaw talaga
talaga, Maeng. Hindi ko alam kung kakampi kita o kaaway eh. Balingbing ka! Inis na tumalikod si Amparo. Pumasok sa loob ng kwarto. Bumalik sa dating pwesto. Ganon din naman ang ginawa ng karamihan matapos makausap si Kapitan Berong. Nagpatuloy ang malakas na buhos ng ulan at hangin, kaya naman ang mga tao ay namalagi sa mga kwarto nila. At dahil wala ng kuryente at mga flashlight lang ang gamit, ay tinipid pa rin ng lahat ang paggamit niyon. Umaasang lamang sila sa liwanag na likha ng malalakas na kidlat. Maeng, huwag kang lalayo dito sa akin ha. Dito ka lang. Alam mo naman ang sinabi ni Kapitan. Baka muling sumalakay ang aswang. Oo, dito lang ako. Bantayan mo rin ako, ha? Nang lumalim na ang gabi ay nakarinig sila ng mga ingay mula sa kabilang kwarto na kung saan ay mayroon daw nakapasok na malaking aso roon at nagsimulang mangagat. Kaya nagkagulo na ang mga tao. Nagtakbuhan sa mga pasilyo ng eskwelahan. May pumasok na malaking asong itim sa kwarto ni na Elma, kaya nagkagulo ang lahat. Kanya-kanyang takbo palabas ng kwarto. Pero si Elma, ang sinalakay niyon, nakalabas naman siya ng pintuan kasama si Toto. Toto, huwag kang lalayo sa akin, ha? Halika na. Umanap na tayo ng liligtas na lugar. Kahit saan talaga nagkalat ng mga aswang na yan. Tumakbo sa pasilyo si Elma. Umakyat sila ni Toto sa ikalawang palapag ng eskwelahan, kung saan maraming umakyat upang humanap ng pagtataguan. Kahit sino na kasi ay sinasalakay ng asong itim na paniniwala ng lahat ay aswang. Nang makarating sa ikalawang palapag ng eskwelahan, sina Elma ay naghanap sila ng mga kwarto. Pero lahat nakasarado na. Tumakbo sila sa pasilyo pero napatigil si Elma nang maramdamang may nakaharang sa hindi kalayuan. Nakatayong parang hinihintay sila. Nang kumidlat at lumikha ng liwanag, nakita ni Elma na isa palang gabunan ang naroon. Toto! Tayo na! Bilis, halika na! Tumakbong pabalik patungo sa hagdanan sina Elma at Toto. Pero higit na mas mabilis ang gabunan. Mabilis na nakarating sa hagdanan ng gabunan para harangin sina Elma. Tapos ay dahan-dahang lumapit kay na Elma habang patuloy namang marahan ang pag-atras nila. Nang dadambahin na sila ng gabunan, ay isang lalaki ang dumating at hinarang ito. Binaril noon ang gabunan pero nakaiwas ito. Ang lalaki ang napaglibangan nito. Dinamba nito ang lalaki kasabay ng paghaba ng buhok. Naging singtigas ng mga alambre ang buhok niya at tumusok sa buong katawan ng lalaki. Upang higupin ang dugo niyon, patay na ang lalaki ng bitiwan ng gabunan. Nang maramdamang mayroong paparating ay kagad na umalis ang gabunan. Nandito ang aswang! Pinatay nila si Edgar! Amparo, nagkakamali ka. Hindi ako pumatay sa kanya. Huwag ka nang magsinungaling pa! Ayan ang ebidensya! Ang bangkay ni Edgar! Walang iya ka talaga! Tulong! Tulungan niyo ako! Nandito ang aswang, Kapitan Berong! Amparo, makinig ka nga sa akin. Nagkakamali ka ng iniisip. Ebidensya ang hinahanap mo, di ba? Pues, eto ng ebidensya. Kayo talagang pinaghihinalaan kong salot eh. Tulong! Tulong! Nandito ang aswang, Kapitan Berong! Hindi mo naiintindihan, Amparo. Nagkakamali ka ng paratang. Hindi kami mga aswang. Nagpatuloy sa paghihisterikal si Amparo kaya nagdatingan na ang mga tao. Kagad na pinaligiran sina Elma at Toto. Nilapitan ni Kapitan Berong ang bangkay ni Edgar kung saan nakita ng mga unang
biktima ng gabunan ang nangyari dito. Noong una hindi ako naniniwala sa paratang nila sa'yo. Kasi akala ko mabuti kang tao. Pero nagkamali pala ako. Pinagtatanggol pa naman kita sa kanila. Kapitan, magpapaliwanag ako. Ang lalaking yan, tinulungan lang niya ako. Kaya ano? Ano pang kasinungalingan ang sasabihin mo? Tinulungan ka na, pinatay mo pa? Mabuti na lang pala at sinundan kita. Nalaman ko tuloy ang tunay mong pagkatao. Hindi mo kasi nakita yung tunay na nangyari, Amparo eh. Maling-mali ka dyan sa iniisip mo. Hindi kami aswang ng anak ko. Ang totoo, alay kami sa kapistahan nila kaya nilagyan na nila kami ng langis sa buong katawan. Pero nung bumagyo, nagkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Pero nasundan nila kami dito. Pinagtanggol ako ng lalaking yan, kaya siyang sinalakay ng aswang. Ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento. Huling-huli ka na, nagsisinungaling ka pa. Mga aswang kayong mag-ina. Hindi ka na makapagsisinungaling ngayon. Ikaw ang pumatay kay Edgar. Kahit anong paliwanag ni Elma, ayaw na siyang pakinggan ng mga kaharap. Nagsabi na rin ng totoo si Toto pero hindi yun pinakinggan ni Kapitan. Sa galit ni Amparo, binato niya si Elma. Tinamaan sa dibdib. Sumunod na rin ang iba pang mga taong naroon. Kung ano-ano ang ibinato sa kanila, niyakap ni Elma si Toto. Kung kaya lahat ng ibinabato ay tumatama sa katawan ni Elma. May tumama sa kanyang mukha at ulo kaya nang masugatan ito ay umagos ang dugo sa mukha niya. Tama na! Kung ayaw niyo kami paniwalaan, patayin niyo na lang kami! Huwag niyo na kami pahirapan pa! Talagang dapat kayong mamatay, mga salot kayo! Tama si Amparo. Dapat patayin na ang mag-inang yan. Batuhin niyang mga yan hanggang sa mamatay! Tumigil na kayo lahat. Pabayaan nating batas na magparusa sa kanila. Pero Kapitan, hindi tao ang mga yan. Dapat sa kanila ay mamatay na. 2 na sa mga nakisilong dito ang napatay ng mga yan. Tama si Kaloy, Kapitan Berong. Kapag nabuhay pa ang mga yan, delikado tayong lahat. Kapitan Berong! Hindi kami aswang ng anak ko! Nagkakamali kayong lahat! Kami ang biktima rito! Bakit ba ayaw ninyo maniwala na inisente kami? Hindi nyo ba naisip na bago pa kami lumabas sa kwarto ay meron ng aswang na sumalakay? Ha? Kaya nagkagulo na yung mga tao! Nang pumasok sa kwarto namin ng aswang, nagkagulo na kami! Kung ako ang aswang na sinasabi ninyo, sino yung aswang na kanina pa nanggugulo rito? Oo nga naman, Amparo. Nung nagkakagulo sa kabilang kwarto, nandun pa sila sa kwarto natin. Nakabantay kasi ako sa bawat kilos niya hanggang mayroon nang aswang na pumasok sa ating kwarto at siya ang unang sinalakay. Kaso, nakatakbo siya palabas. Tama, di ba? Natigilan ang lahat ng naroon sa sinabi ni Maeng. Kaya naman nilapitan ni Kapitan Berong si Amparo. Tiningnan nito ng masama si Amparo. Pinakiramdaman kung nagsasabi ba ng totoo. Nang makita ni Kapitan ang kakaibang reaksyon ni Amparo, nagduda na ito. Amparo, nakita mo ba sila sa anyong aswang? Nakita mo ba na nilalapan nila si Edgar? Gusto ko na sabihin mo sa amin ang totoo. Ha? Kasi Kapitan, nung dumating ako dito ay nakita kong nakabulagta na si Edgar. Tapos silang mag-ina ay naroon sa lugar na yon at nakatingin din kay Edgar. Ibig sabihin hindi mo nakita na sinalakay nila si Edgar. Bakit kung makasigaw ka, ganun na lang? Kasi Kapitan, nataranta ako eh. Akala ko kasi siya ang sumalakay kay Edgar. Pambihira ka, Amparo. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang gumawa ng kung ano-anong kwento, di ba? Ano ba kinagagalit mo sa kanila? Dahil sa amoy nila, magbibintang ka ng kung ano-ano? Ako, Kapitan, nakita ko kung paano niya dinamba ang lalaking yan gamit ang mahahaba niyang buhok na parang may sariling buhay at tumusok at pumasok sa buong katawan ng lalaking yan. Hinigop ng buhok niya ang dugo ng lalaking yan, kaya ganyan ang itsura. Oh, ayan Kapitan Berong.
Mayroon palang nakakita, si Kaloy. Siguro naman ay maniniwala ka na. Sinungaling ang lalaking yan. Wala akong kakayahang gawin ang bagay na yan. Kung talagang kami ng anak ko ang aswang, edi sana sinalakay ko na rin si Amparo habang may pagkakataon pa kanina. Tapos ay tumakas na sana kami. Sana hindi nyo na kami inabutan pa rito. Ganun ba ako katanga para magpahuli na lang sa inyo? Totoo ang sinasabi ko. Tutulungan ko nga sana ang lalaking ito kaso natakot ako na maparis sa kanya. Kaya nagtago na lang kaming mag-asawa doon sa kwartong yon. Kung kami nga ang aswang, hindi kami tanga para magpakita pa sa inyo at magpahuli. Hindi nyo malang ba naisip na napakadali para sa isang aswang ang tumalon mula rito pababa at tumakas? Kahit malakas ang bagyo, kung buhay na ang nakataya, mas pipiliin kong mabasa kung may kasalanan nga ako. Pero nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Kami na nangangailangan ng tulong nyo. Mga kasama, kunin niyo ang maginang yan. Dalhin sila sa isang kwarto at bantayan. Pagsikat ng araw, saka tayo magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa kanila. Bakit hindi pa natin sila patayin, Kapitan? Delikado kung bubuhayin pa ang mga salot na katulad nila. Oo nga, Kapitan. Ano pa bang patunay ang gusto mo? Malalaman nyo rin pagdating ng oras. Meron lang akong gustong tiyakin dahil malaki ang atraso sa akin ng mga kagaya ni Elma. Sa utos ni Kapitan Berong ay kinuha ng mga kalalakihan sina Elma at Toto. Dinala sa isang kwarto sa second floor ng eskwelahan. Sa isang maliit na kwarto doon na mayroong grills ay ang mga bintana at pintuan. Doon ikinulong ang mag-ina. Nag-iwan din ng dalawang lalaking magbabantay roon. Dito na lang sila sa second floor. Wala mga evacuees dito. Kaya dito na lang sila ikulong at bantayan hanggang sa sumikat ang araw. Kayo na muna ang bahala dyan, ha? Uuwi lang ako sa bahay at meron akong kukunin. Pasalamat ka at naawa pa sa iyo si Kapitan Berong. May ilang oras ka pa para magsisi sa mga kasalanan mo. Dahil pag sikat ng araw, ay tiyak nakatapusan ninyo ng mag-ina. Akala ko mukha mo lang ang pangit, Amparo. Pero pati pala ang ugali mo. Mas masahol ka pa sa hayop sa ginagawa mo. Bakit ako pangit? Pero hindi naman ako kagaya mo. Maganda ka nga. Halimaw ka naman. Nakakaawa ang mga taong kagaya mo, Amparo. Makagawa ka lang ng kwento ay ayos lang sa'yo. Kahit may mapahamak kang ibang tao. Sana hindi ka magsisi pagdating ng araw dahil sa mga ginagawa mo. Ikaw ang dapat na magsisi dahil marami ka ng taong pinatay. Kapag nawala ka na, matatahimik na ang baryong ito. Hoy, kayong dalawa, huwag kayong makikinig sa panlilinlang ng babaeng yan. Mahilig yang gumawa ng drama para makatakas. Delikado kayo kapag nangyari yon. Sumang-ayon naman kay Amparo ang dalawang lalaking bantay sa labas ng kwarto. Tumawa ng malakas si Amparo. Tapos iniwanan nito si Elma. Naiyak lang si Elma. Niyakap ang kanyang anak na si Toto na patuloy pa ring umiiyak dahil malaki ang naging bukol nito sa ulo. Bahagya rin itong nagdugo kaya pinunasan ni Elma ng kanyang damit ang dugo sa noo ni Toto. Nang bahagyang tumahan si Toto, tinatanong nito si Elma kung mamamatay na ba sila. Hindi ko alam, anak. Pinauubaya ko na sa Diyos sa lahat. Siya lang ang tanging nakaalam kung ano mangyayari sa atin. Marunong ka palang kumilala sa Diyos. Hindi ka kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Baka malapnos ang dila mo niyan. Kapitan, akala ko ba iuwi ka sa inyo? Malapit lang ang bahay ko dito. Kaya nakabalik ako kagad. Narinig ko na binanggit mo ang pangalan ng Diyos. Mabuti at hindi nalapnos ang dila mo. Kampon lang ng kadiliman ng takot banggitin ang pangalan ng Diyos, Kapitan Berong. Hindi ako yon, dahil marunong ako magdasal. Kung inaakala nyo na aswang kaming mag-ina, nagkakamali kayo. Gaya na sinabi ko, kami ang mga nakatakdang ialay bago bumagyo. Kaya pinahira na nila ng langis ang buong katawan namin. Pero nakatakas kami at napadpad dito dahil sa lakas ng bagyo. Tama ka.
Sinabi mo na nga ang bagay na yan. Hindi naman sila naniwala sa iyo eh. Ikaw, Kapitan. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Hindi rin. Ayoko magpadala sa mga matatamis mong salita. Hindi mo ako malilinlang. Kapag sumikat na ang araw at matapos na ang bagyo, darating ang mga pulis dito. Ipagtatapat ko sa kanila ang lahat ng nangyari sa lugar na ito. Sila na ang bahalang humatol sa iyo. Hindi na kumibo si Elma dahil alam niya na kahit anong gawin niyang pagpapaliwanag ay walang maniniwala sa kanya. Kaya nanahimik na lang siya. Makalipas ang mahabang sandali, nakaramdam siya ng antok. Matutulog na lang sana siya. Ay bigla namang lumakas ang kidlat. Napatingin sa bintana si Elma at dahil nakabukas yun, may naaninag siya na nasa labas ng bintana. Nang tumayo siya at silipin ito, wala naman siyang nakita. Kaya naisip niyang isara ang bintana na jealousy. Pero nagulat siya nang mayroong mga buhok na gumapang sa kanyang mga kamay. Nang muling kumidlat ay nakita niya ang gabunan na nakakapit sa grills ng bintana habang ang buhok niyon ay unti-unting pumupulupot sa kamay ni Elma. Walang hiya ka! Impacta! Bitawan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Para ano na! Kahit na naririnig ng dalawang lalaking nakabantay sa pintuan ng kwarto, ang pagsigaw ni Elma ay binaliwala nila ito. Naisip nilang ang sinabi ni Amparo na huwag makikinig sa anumang sasabihin o gagawin ni Elma dahil delikado sila. Kapag nakatakas ng kwartong iyon sina Elma. Bitawan mo ako, kapag ka na tiyabla! Tata! Anak! Tulungan mo ako! Yung asin! Akin na! Kahit natatakot si Toto, iniabot nito kay Elma ang supot ng asin na nasa bulsa. Sinabuyan niya ang gabunan na nakakapit sa grills ng bintana. Parang napaso yun ng tamaan ng asin. Binitiwan nito si Elma. Nang makawala siya, ay muli niyang sinabuyan ng asin ang gabunan kaya tuluyang umalis ito. Nagmamadaling nilapitan ni Elma si Toto at niyakap. Salamat, anak. Mabuti at hindi ka nagpadala sa takot. Kailangan nating gumawa ng paraan para makaalis sa lugar na to. Sa palagay ko, alam na ng mga aswang na tinakasan natin na nandito tayo. Dahan-dahang lumapit sa pintuan si Elma nang marinig na may kausap ang mga bantay sa labas. Boses ng isang lalaki ang narinig ni Elma na parang nagagalit sa dalawang bantay at makalipas ang ilang saglit ay narinig ni Elmang nagsisigawan na sa labas ng kwarto. Kaya pala ay muling sumalakay ang gabunan at sa pagkakataong ito ay desperado itong mapatay si Elma. Kaya inunang sinalakay nito ang mga bantay. Hindi naman nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Amparo. Anong kailangan mo? Nandito ka ba para insultuhin uli ako? Hindi, Elma. Nandito ako para tulungan kayong makatakas dito. Tama nga si Kapitan Berong. Hindi ikaw ang aswang. Dahil naroon sa labas ang aswang at sinalakay ang dalawang bantay. Mabuti at iniwan sa akin na Kapitan Berong ang susi. Tayo na! Tumakas na tayo! Naku, salamat, Amparo. Salamat. Toto, anak, tayo na. Nagmamadaling lumabas ng kwarto sina Elma at Amparo. Nakita nila na nakarating na sa dulo ng pasilyo ang dalawang lalaki habang nilalabanan ng gabunan. Nagmamadaling tumakbo papunta sa hagdanan sina Elma at Amparo. Pero isang aswang ang gabunan na naroon at nakasalubong nila. Susugod sana ito pero sinabuyan iyon ni Elma ng asin kaya't napaatras ito at parang nahilam ng asin ang mga mata nito. Balik tayo sa itaas, madali! Sa banda doon tayo magtago. Tayo na. Tulong! Tulungan niyo kami! Nandito ang mga aswang! Tulong!
Malalakas na sigaw ang ginawa ni na Amparo at Elma. Pero dahil sa lakas ng kulog at kidlat, idagdag pa ang lakas ng ulan, hindi naririnig ng mga tao sa unang palapag ang paghingi nila ng tulong. Kaya naman malaya ang aswang na maisagawa ang pagsalakay. Wala ring nagawa sina Elma at Amparo kung hindi tumakbo sa pasilyo ng ikalawang palapag. Naghanap ng nakabukas na kwarto hanggang marating nila ang malaking kwartong parang bodega ng eskwelahan. Tago muna tayo rito. Dun sa likuran ng mga sirang upuan at kabinet. Toto, halika dito, dali. Huwag kang gagawa na kahit anong ingay, ha? Matalas ang pakiramdam ng mga aswang. Nagsumiksik sila sa likuran ng sirang upuan. Hindi nagtagal, naramdaman nilang pagpasok sa loob ng kwarto ng gabunan. Matagal itong tumayo sa pintuan habang pinapakiramdaman ang paligid. Hindi nagtagal, marahan itong humakbang palapit sa mga nakaharang na sirang upuan. Dahil naaamoy na naroon sina Elma, nang makalapit sa mga upuan ng gabunan, nagwala iyon. Pinaghahagis ang mga naroong sirang upuan sa pag-aakalang naroon sina Elma. Pero wala sila roon. Nakapasok na sa kabinet ang dalawa, pero nasiisilip nila sa siwang ng pintuan ang aswang. Diyos ko, totoo palang sabi mo, Elma. Nakakatakot palang mga aswang, lalo na kapag gagawin ka nilang alay. Oo, Amparo. Kung hindi kami nakatakas, baka nasaid na rin ang dugo ko ng halimaw na yan. Naku po, papalapit na siya dito. Huwag kang maingay. Konting kalos ko silang mararamdaman niya yan. Tinutop ni Amparo ang bibig habang ang mga matay nakasilip sa siwang ng pintuan ng kabinet. Pinagpapawisan sila ng malapot. Pigil ang kanilang paghinga dahil papalapit na ang halimaw. Pero nang malapit na ito sa kabinet, bigla itong tumigil sa paghakbang. Napatingin sa pintuan kung saan naroon ang isa pang gabunan. Ibig sabihin ay napatay na niyon ang dalawang lalaki. Kaya lumabas na ng kwarto ito at umalis doon. Umalis na ba sila, Elma? Hindi tayo nakakasiguro na umalis na sila kasi nandito pa tayo sa loob ng cabinet. Sana naman ay umalis na sila para makalabas na tayo rito. Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Alam ko na sasamantalihin nila ang pagkakataon para patayin tayo. Lalo pa nga at malakas ang bagyo. Di tayo naririnig ni na Kapitan. Sana'y mapansin nila na nawawala ako para mayroong umakyat dito at magganap sa atin. Naghintay pa sila ng ilang sandali. Nang matiyak na tahimik na sa labas ng kwarto, dahan-dahan silang lumabas at marahang tinungo ang pintuan. Sumilip ng bahagya si Amparo sa pasilyo. Nang wala itong matanaw at siniguradong wala na roon ang gabunan, ay marahang lumabas ng kwarto ang tatlo. Nagmamadali silang naglakad sa pasilyo, pero nagulat sila nang biglang bumagsak sa harap nila ang isang gabunan. Para pala yung butiking nakakapit sa isang sulok ng pasilyo. Ay, naku po! Nandito pa ang aswang, Elma! Takbo na! Saklala! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami, Kapitan Berong! Nakipaghabulan ito sa kanila. Habang panay ang sigaw ng dalawa at paghingi ng saklolo, ay doon nila nakasalubong sina Kapitan Berong na paakyat ng ikalawang palapag. Nang mapansin na matagal nang hindi bumabalik si Amparo, nakita ni na Kapitan Berong ang isang gabunang humahabol kina Amparo. Kaya kaagad na ikinasa ni Kapitan ang baril. Sila ang tunay na halimaw, Kapitan! Tama lang talaga na kinuha ko sa bahay ang baril na to para magamit ko sa mga halimaw na kagaya mo. Umanta ka ngayon. Mag-iingat kayo, Kapitan! Tuso at mabagsik ang mga aswang na gabunan! Alam ko na kung paano papatayin ang mga kagaya nila, Elma. Pasensya ka na, ha? Sinabi ko sa'yo na hindi ako naniniwala sa sinabi mo.
Paano kasi nararamdaman ko na merong aswang na nakikinig sa atin sa labas ng bintana ng kwarto mo. Pero sinabi ko ng palihim kay Amparo na hindi ka aswang. Yun ang dahilan kaya ako umakyat at sa malas ay nangyari namang sumalakay ang mga halimaw at nalaman ko nga na hindi ikaw ang salot. Matapos ang maikling pag-uusap ay hinarap na ni na Kapitan Berong ang gabunan. Magkakasunod na putok ng baril ang ginawa ni Kapitan. Nailagan ang gabunan ang unang pagputok. Pero dahil shotgun yun, nasa pulsa hita ang gabunan. Bago pa makabawi ito, ay muling pinaputukan ni Kapitan at nasapul sa dibdib. Walang buhay na bumagsak iyon. Noon naman dumating ang isa pang gabunan. Umalis na kayo dito, Elma! Kami na ang bahala sa mga halimaw na to! Pumunta kayo sa first floor. Naroon ang maraming tao. Ligtas na kayo doon. Mag-iingat kayo, Kapitan, ha? At maraming salamat sa lahat. Tayo na, Elma. Papupuntahin ko dito ang iba pang kalalakihan para matulungan si na Kapitan Berong. Oo, Amparo. Yun ang gawin mo. Baka may kasama pa ang halimaw na to. Nagmamadaling tumakbo palayo roon sina Elma at Amparo at sina Kapitan naman ay hinabol ng isang gabunan na tumakbo nang makita na maraming kalaban at armado ang mga iyon. Pero hindi naman nagpabaya sina Kapitan Berong. Talasan niyo ang mga mata niyo. Nasa paligid lang ang halimaw na yon. Hindi yun naalis dito hanggat hindi nila nagagawa ang gusto nila. At ang bagay na yon ay ang patayin si Elma. Kasi nakatakas si Elma mula sa kuta nila at ayaw nilang maibunyag ni Elma ang kanilang lihim na lungga, pati ang ginagawa nilang pag-aalay. Patuloy na ginalugad ni na Kapitan ang lahat ng kwarto at pasilyo sa lugar na yon, pero hindi na nila nakita ang gabunan. Dahil ng pagkakataong iyon ay nakatalo na pala sa ibaba ito ng eskwelahan. Desperado itong mapatay sina Elma. Bago pa makarating sa kanilang kwarto sina Elma, nahabol na sila ng gabunan. Mga kasama! May aswang dito! Tulungan niyo kami! Kapitan! Nandito ang halimaw! Napilitan sina Amparo at Elmang tumakbo papalayo sa mga kasamahan. Tinahak nila ang pasilyo patungo sa banyo ng eskwelahan. Hinabol sila ng gabunan. Nang makaliko sila sa isang bahagi ng pasilyo, tumigil sila sa pagtakbo. Nang makitang wala na ang gabunang humahabol sa kanila. Pawisang sumandal ang tatlo, hingal na hingal. Nasaan na kayang halimaw na yun? Nalasan mo ang mata mo. Tiyak na nasa paligid lang yon. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi nila napapatay. Kasi nga, alam ko ang kuta nila. Tama ka, Elma. Hindi nga kami aalis dito hanggang hindi ka napapatay. Anong ibig mo sabihin, Kaloy? Simple lang. Nandito kami ni Luisa para patayin ka. Kami ang naatasan ng pinuno na humabol sa iyo kasi hindi mo kami nakita sa aming kampo. Kaya kahit nagkaharap na tayo ay hindi mo kami nakikilala. Kasi wala kami sa kuta ng pagkakataong iaalay ka sana. Ganon? Eh, isa ka rin gabunan? Kaya pala, pilit mo ring nilalaso ng isipan ng mga tao rito. Pilit mong pinapalabas na ako ang salot at kayo ang mabuti. Tama ka. Kaya ngayon kayo naman ang papatayin ko. Tapos ay babalik na ako sa kampo namin. Matutuwa ang pinuno kapag nalaman niya na patay ka na, Elma. Mananatiling lihim pa rin ang tungkol sa aming kuta. Kasunod niyon ay nagbago ang anyo ni Kaloy at naging isang gabunan nito. Kaya napaatras sina Elma. Nang dambahin na sila ng gabunan ay dumating ang lalaki na may dalaring baril. Pinaputukan si Kaloy pero nakaiwas ito. Sa liksi niya ay hindi siya natamaan ng lalaki. Nang magkaroon ng pagkakataon si Kaloy ay dinamba ang lalaki at nilapa. Nagkaroon naman ng pagkakataong makatakbo sina Elma, Toto at Amparo sa mahabang pasilyo. Galit na galit si Kaloy. Muli niyang hinabol sina Elma matapos mapatay ang lalaki. Nang makita ni Kaloy na lumiko ng pasilyo sina Elma, sumunod ito. Pero gulat siya nang makitang naroon sina Kapitan at ang iba pang mga armadong lalaki.
Bago pa makaiwas si Kaloy, pinaulanan na ito ng bala ni na Kapitan at nasapul siya sa dibdib. Alam mo bang sa simula pa lang, kayo mag-asawa na ang pinaghihinalaan ko ng mga aswang? Kaso lang, wala akong sapat na ebidensya. Kunwari lang naniwala ako sa inyo na si Elma ang aswang kasi amoy langis siya ng aswang. Paano mong nalaman na aswang kami ni Luisa? Dahil sa aking kwintas na pilak, umiinit ito kapag merong aswang sa paligid ko. Binigay sa akin ng lolo ko na aswang hunter. Yun ang dahilan, kaya kahit anong pagbibintang nyo kay Elma, ay hindi ako basta maniwala ng walang sapat na basehan. Kung ganon, ay pinahikot mo lang pala kami. Naisahan mo kami. Oo, sinakyan ko lang ang mga pagdududa ni Amparo para malaman ko kung sino ang tunay na aswang at sino ang biktima. Mga hangal kayo! Papatahin ko kayong lahat! Kahit na nanghihina, ay muling tumayo ang gabunan para sugurin si na Kapitan. Pero muling pinaputukan ni Kapitan ng ilang ulit, kaya walang buhay na bumagsak si Kaloy. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang maging ganap na abo ang aswang. Salamat, Kapitan Berong. Salamat. Utang ko sa inyo ang buhay namin mag-ina. Ligtas na kayo, Elma. Kaya lang kailangan mo nang umalis sa lugar na ito. Magpunta ka sa malayong lugar. Doon sa hindi ka nila masusundan. Kasi kapag nalaman ng pinuno nila na buhay ka pa, may mga aswang pa na uutusan para tapusin ka. Iyon nga ang gagawin ko, Kapitan. Pero isusuplong ko muna sila sa may kapangyarihan. Ituturo ko ang kuta nila. Sasamahan kita. Malaki ang atraso ng mga aswang sa akin dahil pinatay nila ang lolo ko. Nang lumiwanag na ay unti-unti ring natapos ang bagyo. May mga sundalo at pulis at ambulansya na dumating sa evacuation center. Nagbigay ng ulat si Kapitan Berong tungkol sa nangyari. Pero ang lumabas ay nadisgrasya dahil sa bagyo. Nagbigay din ng impormasyon si Elma tungkol sa kuta ng mga aswang, kaya naman ang araw ding yun ay nagsagawa ng operasyon ang mga pulis at sundalo. Nagkaroon ng labanan sa kuta ng mga aswang. Marami ang lumaban sa mga pulis at napatay. Ang ilan ay nakatakas, pero ang lumabas sa balita, kuta ng mga armadong NPA ang sinalakay ng